Ang nakakabiglang deklarasyon ng Crown Prince ng Saudi Arabia, si Prince Muhammad bin Salman, ay nagpaluha sa buong mundo. Sirain agad ang lahat ng istrukturang kanilang itinayo. Ito ay matapos ang 6 na taong ganap na pagkatigil ng isang megaproyekto ang pagtatayo ng tulay dagat na tinawag na the Dead Sea Crossing sa gitna ng temperatura na higit sa 50 degrees Celsius at matitinding bagyo ng buhangin. Sa lugar na sinukuan ng lahat ng kumpanya sa konstruksyon sa buong mundo, isa lamang bansa ang lumitaw, ang Pilipinas. Upang itulak ang libu-libong pundasyon sa ilalim ng dagat na hindi kayang tiisin ng kahit na anong makina, upang tapusin ang tulay na may kabuuang haba na 36.14 kilometers. Ang buong mundo ay nagdeklara na imposibleng mangyari ito, kasabay ng pangungutya at pag-aalipusta. Ngunit sa araw na iyon, nagdeklara si Prince Muhammad, ito ang kinabukasan ng ating mga mamamayan ng Saudi at ang nagtayo ng kinabukasan na ito ay ang Pilipinas. Hinding-hindi natin malilimutan ang pagkakautang na ito. Ano ba talaga ang nangyari? Bago tayo magsimula, humihingi lang ako ng 1 segundo ng inyong oras para mag-click sa subscribe button. Malaking inspirasyon po ito sa paggawa ng video. Ngayon, magsimula na tayo. Ako si David Hunter. Bilang isang miyembro ng Royal British Institution of Civil Engineers, mahigit 30 taon ko nang pinag-aaralan ang mga tulay at istrukturang pangdagat sa malupit na kapaligiran sa buong mundo. Sa rehiyon lamang ng Gitnang Silangan, 12 proyekto na ang aking nasasakupan. Ngunit noong 2017, nang matanggap ko ang kahilingan na maging consultant ng gobyerno ng Saudi Arabia, wala akong ideya na ito ang magiging pinakanakakagulat na karanasan sa aking buhay. Nang makita ko ang lokasyon sa unang pagkakataon, agad kong naunawaan. Ito ay hindi lamang karaniwang tubig. Ang dagat na ito, na matatagpuan sa pinakahilagang dulo ng Persian Gulf, ay isa sa pinakamalupit na kapaligiran sa konstruksiyon sa mundo. Higit sa kalahati ng araw, ang temperatura ay patuloy na hihigit sa 50 degrees Celsius. Ang konsentrasyon ng asin sa tubig dagat ay doble kaysa sa karaniwang tubig dagat. Ito ay isang lugar kung saan kahit ang mga kagamitang pang-industriya ay kinakalawang at nasisira sa loob lamang ng 6 na buwan. Matatagpuan sa hangganan ng disyerto at karagatan, ang mga bagyo ng buhangin ay maaaring dumating anumang oras. At kapag dumating ang bagyo, ang visibility ay masisira hanggang sa hindi na makita ang lampas sa 10 metro na nagpapatigil sa lahat ng trabaho. Ang mas malala pa rito ay ang nakakapinsalang katangian na dulot ng pinaghalong tubig dagat at buhangin, hindi lamang simpleng rebar, kahit ang mga espesyal na bakal ay hindi makatitiis sa ganitong lugar. Sa ganitong lugar, nabuo ang ideya ng pagtatayo ng tulay dagat na 36 kilometers ang haba. Umaasa ang gobyerno ng Saudi Arabia na ikokonekta ng tulay na ito ang mainland sa Al-Khobar at ang isla ng Abu Ali. Sa aspetong pang-ekonomiya man o simboliko, ito ang pangunahing proyektong magpapatakbo sa pag-unlad ng bansa. Ngunit ang realidad ay iba. Pagkatapos magsimula ang proyekto noong 2011, sunod-sunod na umatras ang mga sikat na kumpanya sa konstruksiyon sa buong mundo. Nagsimula sa Bechtel ng U.S. na nagtaas ng puting bandila dahil hindi raw kayang tiisin ng kanilang kagamitan ang proseso ng pagpapatayo ng piles sa dagat. Sinundan ito ng Bouygues ng France at Hochtief ng Germany, na umatras din. Ng personal kong suriin, napakalinaw ng kanilang mga dahilan. 1. Ang pagpapatayo ng pile sa dagat ay halos imposible dahil sa hindi matatag na ilalim ng dagat kasabay ng paulit-ulit na pag-atake ng asin at buhangin na nagdudulot ng patuloy na pagkabigo. 2. Gayon din sa paggawa ng mga artipisyal na isla. Hindi pa nga tumitigas ang konkreto, nagkakabitak na ito dahil sa alat. Ang pinakamalubhang problema ay ang lakas tao. Hindi kayang manatili ng mga manggagawa sa lugar ng higit sa 2 oras sa gitna ng init na higit sa 50 degrees. Ang mga metal na kagamitan ay napakainit na hindi mahawakan at ang mga ambon ng alat mula sa dagat ay nakakairita sa sistema ng paghinga, isang hadlang sa pangmatagalang trabaho. Sinimulan ng lokal na media na tawagin itong Death Project. Lumipas ang 6 na taon
Noong 2017, nang dumating ako sa Saudi Arabia, ang kondisyon ng lugar ay hindi naiiba sa isang abandonadong ruins. Ang mga pansamantalang istrukturang kalahati lang ang naitayo ay kinakalawang na, at ang mga kagamitang inabandona ay nagre-resing na. Ang gobyerno ng Saudi Arabia sa huling pag-asa ay muling naglabas ng tender sa mga kumpanya sa konstruksyon sa buong mundo. At noon, sa isang advisory meeting ng Royal Council, binanggit ang isang hindi pamilyar na pangalan, Mabuhay Builders, isang kumpanya mula sa Pilipinas. Sa totoo lang, nagduda ako noong una. Ang proyektong sinukuan ng malalaking kumpanya sa konstruksyon mula sa Europa at Amerika ay tatanggapin ng isang kumpanya sa konstruksyon mula sa Asya? Napakalamig ng atmosfera sa meeting room. Isang consultant ang nagsabi, kaya ba ng isang kumpanya mula sa Asya na tiisin ang ganitong kalupitan ng kapaligiran? Ang isa pa ay mas direkta, hindi ba't masyadong mapanganib ang ibigay ang isang proyektong nabigo na sa loob ng 6 na taon sa isang kumpanyang walang karanasan? Ngunit ang ministro ng konstruksyon ng Saudi Arabia ay may ibang pananaw. Ang Mabuhay Builders ay nagtagumpay na sa maraming proyekto sa gitnang silangan at sa sitwasyon ngayon, wala na tayong masyadong pagpipilian. Tama ang kanyang sinabi dahil wala nang ibang pagpipilian. Sinuri ko ang project proposal ng Mabuhay Builders at ito ay ganap na naiiba sa diskarte ng ibang kumpanya. Hindi ito tungkol sa malaking bagong teknolohiya o cutting-edge na kagamitan, kundi isang pamamaraan na umaangkop sa kapaligiran. Ang mas nakakabilib ay ang detalyadong pag-aaral sa lokal na sitwasyon, mga hakbang para labanan ang init na 50 degrees, mga teknik sa pagpigil sa kalawang mula sa asin at pamamahala ng proyekto para harapin ang mga bagyo ng buhangin lahat ay konkreto at praktikal. At ang pinakamahalaga, nagpakita sila ng malinaw na intensyon na hindi susuko sa bagay na itinuturing ng iba na imposible. Para sa kanila, kahit mahirap, posible ito. Nagtaka ako kung saan nagmumula ang kumpiyansang ito. Setyembre 2017. Nagdesisyon ang gobyerno ng Saudi Arabia, ang kontratista para sa konstruksyon ng King Abdullah Coastal Link ay ang Mabuhay Builders, na may kontratang nagkakahalaga ng katumbas ng 35 bilyong PHP at 6 na taong construction period. Pagkatapos ng anunsyo, nahati ang lokal na media sa dalawang panig. Ang nakita ito bilang huling pag-asa at ang nakita ito bilang simula ng isa pang pagkabigo. Ang mga mamamayan ng Saudi ay nag-aalinlangan dahil masyado na silang nabigo. Ngunit ako ay may kakaibang pakiramdam. Pinanood ko ang team ng Mabuhay Builders na nag-survey sa lugar. Ang kanilang mga mata ay naiiba sa ibang kumpanya. Sa halip na maghanap ng problema, tila naghahanap sila ng solusyon. Lalo na ng personal na hawakan ng project manager ang tubig dagat o tikman pa nga ito. Nagulat ako. Hindi ko pa nakita ang ganitong atensyon sa detalye noon. Nobyembre 2017. Sa wakas, dumating ang Filipino team sa Saudi Arabia. Nang makita ko sila sa airport, sa totoo lang, medyo nabigo ako. Hindi sila mukhang marangya tulad ng malalaking kumpanya sa konstruksyon mula sa kanluran at hindi marami ang kanilang kagamitan. Ngunit ang kanilang mga mata ay iba. Ito ang mga mata ng mga taong hindi alam ang salitang pagsuko. Isinulat ko sa aking journal noong gabing iyon. Makukumpleto ba talaga nila ang proyektong nabigo sa loob ng 6 na taon? Hindi ko pa alam. Pero isa lang, ang sigurado, iba sila. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ko ang Pilipinas at ang Mabuhay Builders. Kahit hindi ko pa alam kung anong himala ang kanilang gagawin, may kutob ako na may espesyal na magsisimula. Enero 15, 2018, isinagawa ang groundbreaking ceremony ng King Abdullah Coastal Link sa presensya ng mga royal at matataas na opisyal ng gobyerno ng Saudi Arabia. At sa okasyong ito, nakita ko ang buong Mabuhay Builders team sa unang pagkakataon at sa totoo lang, hindi maganda ang unang impression. Napakasimple ng Filipino team na dumalo sa ceremony kumpara sa mga naunang event na inorganisa ng mga kumpanya sa konstruksiyon mula sa kanluran. Napakalayo ng pagkakaiba. Walang malalaking heavy machinery, walang marangyang promotional booth. Ang naroon lamang ay ang mga foreman
napawisan ang damit trabaho at ilang simpleng kagamitan sa konstruksyon. Mabilis ang reaksyon ng lokal na media. Ang Riyadh Times ay nag-headline kinabukasan, isang napakahinang simula. Ang nilalaman ng artikulo ay hindi rin positibo, na nagsasabing ang unang impresyon sa kumpanyang Filipino na humalili sa proyektong sinukuan ng mga world-class na kumpanya ay nakakadismaya. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon mula sa lokal na industriya ng konstruksyon. Ang presidente ng Saudi Construction Association ay nagsabi sa isang press conference, "Sa totoo lang, nag-aalala ako. Mas maliit sila kaysa sa mga kumpanyang nabigo na. Kaya ba nilang harapin ang napakalaking proyektong ito?" Ang isang construction expert mula sa UAE ay may katulad na pananaw. Direkta niyang sinabi sa akin, "David, nakita mo na. Napakaliit ng kanilang sukat, walang cutting-edge na kagamitan tulad ng mga kumpanya sa Amerika o Europa. Hindi rin sapat ang lakas tao. Sa tingin ko, aatras sila sa loob ng isang taon. Sa totoo lang, iyon din ang iniisip ko." Napakasimple talaga ng mabuhay engineering na nakita ko sa groundbreaking ceremony. Si Enger. Ricardo Cardo Reyes, ang general manager ng proyekto, ay isang lalaki na nasa 40s, may balat na kayumanggi sa araw. Hindi siya nakasuot ng brand name suit, kundi lumang damit trabaho. Sinubukan niyang makipag-usap sa Ingles nang walang interpreter, ngunit hindi siya masyadong matatas. Ang presentasyon ay tila may pagkailang. Ngunit ang kakaiba ay, habang kinukutya ng iba, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Enger Cardo. Sa halip, lalo siyang naging seryoso. Nang tanungin siya ng isang reporter kung kailan inaasahang matatapos ang proyekto, matatag siyang sumagot, siguradong matatapos bago mag-2024. Pagkatapos ng groundbreaking ceremony, sunod-sunod na naglabas ng negatibong balita ang lokal na media. Ang column, na may pamagat na, "Ang huling pag-asa, ang Pilipinas pa," ang nakakuha ng pinakamalaking atensyon, isinulat ng columnist na, "Ang proyektong inabandona ng malalaking kumpanya sa konstruksyon mula sa Amerika, France, at Germany sa loob ng 6 na taon ay tatapusin ng isang medium-sized na kumpanya mula sa Pilipinas? Sa totoo lang, mukhang imposible. May mas matinding pagtatasa pa." Ang Saudi Daily ay nagulat ng isang editorial na nagsasabing ang walang kwentang simula, na nagtatanong kung bakit ibinigay ng gobyerno ang higit sa 35 bilyong PHP sa isang kumpanyang hindi pa napatunayan. Ito ay pag-aaksaya ng buwis ng mamamayan. Sa gitna ng mga investor, mula sa gitnang silangan at mga eksperto sa kanluran, patuloy ang pangungutya. Isang investor mula sa Qatar ang nagsabi sa akin, "David, sa aking karanasan, ang isang maliit na team na ganyan ay walang pag-asa na magtagumpay. Siguro, hindi nila alam kung gaano kalupit ang kapaligiran dito sa rehiyon." Sa totoo lang, ang unang imahe ng Mabuhay Builders Team ay malinaw na naiiba sa ibang kumpanya. Ang Bechtel o Bouygues ay nagdala ng 10-10 latest model equipment at daan-daang eksperto. Ngunit ang Filipino team ay mayroon lamang ilang pangunahing excavator at crane kasama ang humigit kumulang 30 Filipino engineer. Ganito rin ang kanilang tinitirhan. Ang mga naunang kumpanya ay tumira sa 50-star hotels o nagtayo ng marangyang camp. Ngunit ang Mabuhay Builders ay nagtayo lamang ng simpleng tirahan na container van, nagpapalamig ng kaunti at nagluto ng sarili nilang pagkain. Nagbulungan ang mga lokal na mamamayan. Paano makakagawa ng malaking trabaho ang mga taong namumuhay ng napakatipid? Ang pangungutya mula sa media ay lalong tumindi araw-araw. Ang Saudi Radio ay nagulat sa gabi. Binibigyang diin ang maliliit na kagamitan ng kumpanya ng Pilipinas na nagtatanong kung kaya ba talagang gamitin ang ganoong kagamitan para magtayo ng 36 kilometer na tulay dagat. Maging ang ilang miyembro ng parlamento ay nagsimulang magtanong. Ang isang oposisyon na S ay nagtanong sa gobyerno kung masyado ba silang nagmadali sa pagpili ng isang kumpanyang walang karanasan. Maging sa loob ng gobyerno, nagsimula na ang mga boses na nagsasabing dapat ay mas naging maingat sila. Ngunit ang kakaiba ay, hindi man lang nasiraan ng loob ang Mabuhay Builders Team. Sa halip, mas nagpakita sila ng dedikasyon sa trabaho. Abot kamay sila sa construction site mula umaga hanggang gabi,
hindi humihinto kahit Sabado at Linggo para planuhin ang kanilang trabaho. Ang partikular na nakakabilib ay si Enger Cardo. Kahit kinukot siya at pinupuna ng media, gumigising pa rin siya ng maaga para suriin ang site at kahit sa init na higit sa 50 degrees, hindi niya hinuhubad ang kanyang damit trabaho at personal na nagtatrabaho hanggang sa basang-basa siya ng pawis. Sa pag-aalinlangan, isang gabi, nagpunta ako sa kanilang tinitirhan at nakita ko ang isang nakamamanghang tanawin. Sa loob ng container van, ang mga Filipino engineer ay nagkakalat ng mga plano at nagtatalo ng masigla. Nang tiningnan ko ang relo ko, lampas na sa 11 p.m., nakita ako ni Enger Cardo at ngumiti ng may hiya. Pasensya na, masyado na kaming gabi. Ano pa ang ginagawa ninyo ng ganito kagabi? Tanong ko. Sumagot siya. Nagpaplano para sa trabaho bukas, sir. Hindi namin maaaring sayangin ang kahit isang araw sa proyektong ito noon. Naunawaan ko. Hindi sila interesado kung paano sila kinukutya. Ang tanging interes nila ay ang tagumpay. Kung ang ibang kumpanya ay nagbibigay halaga sa magandang presentasyon at public relations, ang grupong ito ay nakatuon sa totoong trabaho. Pagkatapos ng ilang araw, nakipag-usap ako sa isang lokal na contractor. Sinabi niya, ang mga Filipino ay talagang kakaiba. Ang ibang dayuhan, kapag Sabado at Linggo, pumupunta sa siyudad para mag-shopping, kumain sa mga restaurant. Pero sila, palaging nasa site na parang mga workaholic, ngunit nagsimula akong mag-isip ng iba. Ang kanilang kapakumbabaan at sinseridad ay maaaring hindi lang ugali, kundi isang filosofiya. Isang kultura na nagbibigay halaga sa substance, higit sa karangyaan, sa aksyon, higit sa salita. At dumating ang oras ng pagpapasya. Sa huli ng Pebrero, habang umaabot sa rurok ang pangungutya, direkta akong nilapitan ni Enger Cardo. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Dr. Hunter, naniniwala po ba kayo sa amin? Naguluhan ako sandali. Ano ang ibig mong sabihin? Patuloy siya. Lahat ay nagdududa sa amin, pero siguradong tatapusin namin ito. Bigyan lang kami ng kaunting panahon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na espesyal. Hindi ito kumpiyansa o katigasan ng ulo, kundi isang bagay na mas malalim. Parang pananampalataya. Hindi, kaya namin, kundi kailangan naming gawin. Ito ay isang misyon. Bakit ka ganoon kakumpiyansa? Tanong ko. Nag-isip siya saglit at sumagot. May karanasan na kami sa ganito. Karanasan na magtagumpay sa bagay na sinasabi ng iba na imposible. Ang Pilipinas ay kilala bilang Land of Smiles, pero mayroon din kaming malalim na ugat na tiyaga, endurance. Dumaan kami sa hindi mabilang na krisis pang-ekonomiya at pampolitika, pero palagi kaming nakakatayo. Naitayo namin ang mga world-class na industriya sa sarili naming mga kamay. At ang pinakamahalaga, wala kaming dahilan para sumuko. Noong gabing iyon, matagal akong nag-isip. Kaya ba talaga nila? Mapapawi ba nila ang pagdududa ng lahat at makakagawa ng himala? Kahit hindi pa ako sigurado, isang bagay ang malinaw, ganap silang naiiba sa ibang kumpanya. Sa gitna ng mga matang nangungutya at nag-aalinlangan, hindi sila sumuko. Ang tahimik na team na iyon ay maaaring talagang gawing posible ang imposible. Nagsimula na akong mag-isip ng ganito. Marso 2018. Nagsimula ang totoong impyerno. Ang tawanan sa groundbreaking ceremony ay simula pa lamang. Ang tunay na mukha ng Persian Gulf ay nagsimulang lumitaw sa harap ng Filipino team. Ang unang pagsubok ay ang matinding init. Sa kalagitnaan ng Marso, mabilis na tumaas ang temperatura. Pag-abot ng 10 a.m., umabot na sa 45 degrees at pagdating ng tanghali, malayo na sa 50 degrees. Ang mga metal na kagamitan ay napakainit na hindi mahawakan. Ang sementong inilatag ay kayang tunawin ang talampakan ng sapatos. Ang mga lokal na manggagawa ang unang nag-umpisang umalis, na nagsasabing hindi nila kayang magtrabaho sa ganitong panahon. May umalis halos araw-araw. Kung ang mga taga-Saudi mismo ay umiiwas sa pagtatrabaho sa labas sa ganitong kainit, paano makatitiis ang mga dayuhan? Ngunit iba ang reaksyon ng Filipino team. Nagdesisyon si Enger Cardo na baguhin ang oras ng trabaho. Magtatrabaho mula 4 a.m. hanggang 10 a.m. at muli mula 6 p.m. hanggang 10 p.m.
Kung hindi natin maiiwasan ang init, kailangan nating mamuhay kasama nito, sabi niya. Pagpasok ng Abril, dumating ang mas malaking pagsubok, ang mga bagyo ng buhangin. Ang unang malaking bagyo ng buhangin ay tumama noong Abril 15, bandang 2 p.m., bigla, ang langit ay naging dilaw-laba. Sa loob ng wala pang 10 minuto, ang buong mundo ay natakpan ng buhangin. Lahat ng kagamitan sa construction site ay natabunan ng buhangin. Ang problema ay, sa loob ng isang linggo, 2,003 beses na dumarating ang maliliit at malalaking bagyo ng buhangin. Sa bawat insidente, ang paglilinis ng lugar at pagpapanatili ng kagamitan ay tumatagal ng 1,002 araw na nagpapaliban sa nakaplano na iskediul ng trabaho. Ang mas masahol pa ay ang epekto ng kalawang na dulot ng pinaghalong tubig dagat at buhangin na mas matindi kaysa sa inaasahan. Ang simpleng rebar ay nagsimulang kalawangin sa loob ng wala pang 2 linggo. Ang iba't ibang kagamitan ay kailangang kalasin, hugasan at buuin muli bawat linggo. Hindi pinalampas ng lokal na media ang pagkakataong ito. Ang Riyadh Times ay nag-headline ng sunod-sunod na araw na Filipino Construction Company na haharap sa problema sa unang buwan. Kinutya ng Saudi Times na, hindi pa nga opisyal na tag-init, ganito na, ano pa kaya pagdating ng Hunyo? Pagpasok ng Mayo, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang temperatura ay lumampas sa 55 degrees sa loob ng ilang araw, mula sa 200 lokal na manggagawa, naging 50 na lamang. At karamihan sa kanila ay nagtatrabaho lamang ng kalahating araw at umuuwi. Kung magpapatuloy ito, ang mga Filipino na lang ang matitira, sabi ng isang lokal na foreman. Ganyan din ang nangyari sa ibang dayuhang kumpanya. Sa huli, ang mga dayuhang engineer na lang ang nag-aaway tapos susuko, lalong tumindi ang pag-atake ng media. Ang Saudi Daily ay nag-headline sa harap na pahina, "Mabuhay builders, nahaharap sa krisis. Maaaring huminto ang proyekto." Sa loob ng gobyerno, nagsimula na rin ang mga boses na nagpapahayag ng pag-aalala. May balita na sinabi ng Undersecretary ng Konstruksyon na kailangan nilang pag-aralan muli ang proyekto. Ngunit ang kakaiba ay hindi man lang nasindak ang Filipino team. Sa halip, lalo silang nagkaisa. Sa tuwing umaalis ang isang lokal na manggagawa, ang Filipino ang pumapalit. Ang engineer ay bumaba para maghukay ng lupa gamit ang pala at ang manager ay nagmamaneho ng makina, ang larawan ni Enger. Cardo ay partikular na nakakabilib. Kahit sa temperatura na 55 degrees, hindi niya kailanman inabandona ang site. Umiinom siya ng higit sa 20 litro ng tubig bawat araw para pangasiwaan ang trabaho. Kung susuko tayo, tapos na. Pero kung magpapatuloy tayo, makikita natin ang daan, sabi niya. Pagpasok ng Hunyo, nagsimula ang totoong tag-init. Ang temperatura ay umabot sa halos 60 degrees sa loob ng ilang araw. Karaniwan, sa oras na ito, lahat ng proyekto sa konstruksiyon ay dapat huminto. Ngunit ang Mabuhay Builders ay nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ang kanilang paraan ay kakaiba. Nagpapahinga sila ng lubusan sa araw at nagtatrabaho mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Naglalagay ng sistema ng ilaw para magtrabaho sa gabi. Hindi ito laban sa kapaligiran kundi pakikipagtulungan dito, paliwanag ni Enger. Cardo, ngunit pinuna pa rin ito ng media. May ulat na nagsasabing ang pagtatrabaho sa gabi ay nagpapataas ng panganib ng aksidente. Nagsimula ng pag-aralan ng opisyal ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ang pagpapatigil ng proyekto. Huli ng Hulyo, umabot sa kritikal na punto ang sitwasyon. Ang patuloy na init na 60 degrees sa loob ng ilang araw ay nagpauwi sa huling grupo ng mga natitirang lokal na manggagawa. Ngayon, mga Filipino na lang talaga ang natira. 10 Filipino ang kailangang magtayo ng 36 kilometers na tulay dagat. Tinawag sila ng media na The Lonely Filipino Team at nag-ulat ng sunod-sunod na araw. Nagbigay pa nga ng babala ang gobyerno na maaaring maglabas ng utos na ihinto ang trabaho dahil sa mga issue sa kaligtasan. Noong gabing iyon, nagpunta ako sa tirahan ng Filipino team sa container van. Napakainit na parang oven, ngunit nakayuko pa rin sila sa mga plano at nagtatalo. Lahat sila ay mukhang pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi sumusuko. Magpapatuloy ba talaga kayo? Tanong ko. Tumango si Enger. Cardo, kailangan po, wala nang ibang pagpipilian.
Bakit kailangan ninyong gawin ito ng ganito katindi? Nag-isip siya saglit at sumagot. Sir, kung susuko tayo dito, mayroon pa bang ibang Filipino company na maglalakas loob na hamunin ito sa susunod? Kung mabibigo tayo ngayon, mawawala ang huling pagkakataon para makilala ang Filipino construction industry sa gitnang silangan. Isang engineer ang tahimik na nagdagdag. Para sa amin, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ang karangalan ng Pilipinas. Ang aming bansa ay isang kaharian na may mahabang kasaysayan at hindi kailanman nasakop. Nakaligtas kami sa pamamagitan ng aming kakayahan at pagkakaisa tulad ng kung paanong ang aming industriya ay nakikipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado. Kailangan naming gamitin ang aming teknolohiya para patunayan ang aming sarili sa mundo. Kung susuko tayo dito, ang Pilipinas ay maaalala lamang bilang isang maliit at mahinang bansa. Nang marinig ko ang kanilang mga salita, naunawaan ko. Para sa kanila, ang proyektong ito ay isang issue ng buhay at kamatayan. Ang hindi magtagumpay ay nangangahulugang talikuran ang pangarap magpakailanman. Dalawa lang ang pagpipilian. Habang papalabas ako sa container van, naisip ko, kaya ba talaga nilang malampasan ang desperadong sitwasyong ito? 30 tao ba ang makakatalo sa 36 kilometer na dagat? Nag-iisa, walang tulong, tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, ang Filipino team ay naghahanap ng nag-iisang daan palabas upang makalusot. Agosto 2018. Habang tila desperado na ang lahat, isang nakamamanghang pagbabago ang nagsimulang mangyari sa Filipino team. Sa sitwasyon ng pag-iisa, nagsimula silang mag-eksperimento sa isang ganap na bagong pamamaraan. Tinawag ako ni Enger, Cardo sa site. Dr. Hunter, gusto naming subukan ang isang bagay na naiiba. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Sa kanyang boses, mayroong sigasig at pag-asa. Nang makarating ako sa site, nakakagulat ang tanawin. Ang mga dating file na ginamit ng ibang kumpanya ay binabaklas. Binabaklas nila ang istrukturang inilagay sa loob ng ilang buwan. Bakit ninyo binabaklas ang inilagay na? Tanong ko. Paliwanag ni Enger. Cardo, hindi po maaaring gamitin ang dating paraan. Ang mga file ay hindi makakapit ng matatag sa ilalim ng dagat at dahil sa alat, nagsisimula na itong mabulok sa loob ng wala pang 6 na buwan. Nang suriin ko ang mga file na inilagay ng Boyges, nakita kong talagang malubha ang kalawang dahil sa konsentrasyon ng asin sa tubig dagat at ang pagkakabangga ng buhangin na nagdulot ng matinding pinsala sa ibabaw ng file. Kung gayon, ano ang gagawin ninyo? Tanong ko. Ibinuklat ni Enger. Cardo ang plano. Nagdesisyon kaming itigil ng tuluyan ang pile driving method. Sa halip, maglalagay kami ng prefabricated concrete foundation, espesyal na ginawa direkta sa ilalim ng dagat. Noong una kong narinig ang paliwanag na ito, naguluhan ako. Ang paggamit ng prefabricated concrete foundation ay itinuturing na isang lipas na teknolohiya sa Western construction industry. Itinakwil ng malalaking kumpanya sa konstruksyon ng Amerika at Europa ang pamamaraang ito dahil hindi ito epektibo at matagal. Hindi inirerekomenda ng ibang kumpanya ang pamamaraang ito, sabi ng isang Filipino engineer. Pero batay sa aming kalkulasyon, sa ganitong kapaligiran, ito ang maaaring pinakaangkop na paraan. Ang kanilang lohika ay ganito. Ang tradisyonal na pile driving method ay nangangailangan na itulak ang pile ng malalim sa ilalim ng dagat at sa proseso, ang pile ay matagal na nakikipag-ugnayan sa asin at buhangin. Ngunit ang Quezon method ay ang paglalagay ng malalaking bloke ng konkreto sa ibabaw ng dagat at gamitin ang sarili nitong bigat upang maging matatag. Ang problema ay ang konkreto, diretsong inamin ni Enger. Cardo, ang karaniwang konkreto ay hindi makatitiis sa ganitong antas ng konsentrasyon ng asin. Kailangan naming bumuo ng isang espesyal na uri ng konkreto. Mula sa puntong ito, nagsimula ang tunay na inobasyon ng Filipino team. Nagkaroon sila ng 24,007 na remote meeting sa Research Institute ng Mother Company sa Pilipinas upang bumuo ng isang espesyal na konkreto na salt-resistant. Kahit hindi ang Pilipinas ang pinakamalaking bansa, mayroon kaming science parks at research institutes na may world-class na pamantayan. Ang aming automotive at electronics industry ay kayang gumawa ng mga komplikadong bahagi
at i-export sa buong mundo dahil mayroon kaming matibay na pundasyon ng pananaliksik. Nagsagawa sila ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga espesyal na admixture sa orihinal na konkreto upang maiwasan ang pagpasok ng asin at sabay na mapataas ang lakas. Ginawa nila ang unang bloke ng test concrete sa huli ng Agosto, isang bloke na may sukat na 2 metro ang lapad at haba at ibinabad ito sa tubig dagat. Sinimulan ang pagsubaybay sa kondisyon araw-araw. Muling nangutya ang lokal na media. Ang Riyadh Times ay nag-headline na Filipino team nagsasagawa ng kakaibang eksperimento na nagulat na habang ang ibang kumpanya ay gumagamit ng latest at napatunayang teknolohiya, ang Pilipinas ay gumagamit ng lipas na paraan at paulit-ulit na nag-eksperimento. Ngunit pagkatapos ng 2 linggo, nang lumabas ang unang resulta, nagulat ang lahat. Ang karaniwang konkreto ay nagsimula nang magkaroon ng bitak sa ibabaw, ngunit ang espesyal na konkreto na binuo ng Filipino team ay walang anumang pagbabago. Paano nangyari ito? Hindi ko maiwasang magtaka, paliwanag ni Enger. Cardo, inayos namin ang ratio ng espesyal na admixture upang maiwasan ang pagpasok ng asin sa loob ng konkreto habang sabay na pinataas namin ang lakas ng ibabaw ng 30%. Pagkatapos ng 1 buwan, mas nakakamangha ang resulta. Ang espesyal na high-grade na bakal na ginamit ng ibang kumpanya ay nagsimulang kalawangin ng malubha, ngunit ang konkreto ng Filipino team ay nanatiling parang bago at mas malakas pa kaysa noong una. Ayon sa kanilang paliwanag, ang espesyal na admixture ay nagkaroon ng chemical reaction sa asin at lalo pang nagpatigas at nagpatibay sa konkreto. Ito ay isang ganap na bagong pagtuklas. Pagpasok ng Setyembre, opisyal na nagsimulang mag-install ng prefabricated concrete foundation ang Filipino team. Ang unang piraso ng pundasyon ay isang napakalaking bloke ng konkreto, 20 metro ang diameter at 3 metro ang kapal. Ang precision ang susi. Kung magkamali ng kahit 1 sentimetro, ang buong tulay ay magiging hindi matatag sa hinaharap. Gumamit sila ng GPS at underwater sonar equipment para sukatin ang eksaktong posisyon at inilagay ang unang piraso ng pundasyon sa buong gabi na may error lamang na 3 mm, isang antas ng precision na 10 beses na mas mataas kaysa sa international standard. Pagkatapos matagumpay na mailagay ang unang piraso ng pundasyon, nagsimulang magbago ang atmosfera sa lokal na lugar, unti-unti. Nagpadala ang Saudi Construction Association ng isang team ng engineer para suriin ang site. Ito ay talagang bagong teknolohiya. Ang kalidad ng konkreto ay nakakamangha. Ang precision sa paglalagay ay perpekto. Oktubre, ang pangalawa at pangatlong piraso ng pundasyon ay sunod-sunod na matagumpay na nailagay, ganap na nagbago ang atmosfera. Ang oras na ginugol sa paglalagay ng bawat pundasyon ay bumaba at ang precision ay tumaas. Kung dati ay mahirap gawin ang 1 piraso sa isang araw, ngayon ay kaya na nilang gawin ang 2 piraso sa isang araw. Ang mas nakakamangha ay ang resulta ng pagtitipid sa gastos. Kumpara sa tradisyonal na pile driving method, nakatipid sila ng 30% sa halaga ng materyales at ang construction period ay pinaikli. At ang pinakamahalaga, halos walang kailangang maintenance. Ito ay talagang isang inobasyon. Humanga ako. Ngumiti si Enger. Cardo, hindi naman po inobasyon, kundi paghahanap ng teknolohiya na angkop sa kapaligiran. Ang latest na teknolohiya ay hindi laging ang pinakamahusay. Noon, naunawaan ko, ang Filipino team ay hindi sumusubok na labanan ang kapaligiran. Sa halip, nagbubuo sila ng teknolohiya na umaayon dito. Kung ang mga kumpanya sa konstruksyon sa kanluran ay nagtatangkang gamitin ang kanilang mga dating teknolohiya, ang Filipino team ay lumikha ng isang bagong solusyon na partikular na inangkop sa natatanging kapaligiran na ito. Nobyembre. Nagsimulang magbago ng pananaw ang lokal na media. Ang Riyadh Times ay nag-headline na teknolohikal na inobasyon ng Filipino team at naglabas ng isang positibong artikulo na nagsasabing mukhang lipas na teknolohiya noong una, ngunit ito ay talagang ang pinakaangkop na inobasyon sa kapaligiran ng rehiyon na ito. Huli ng Disyembre. Personal kong nilibot ang unang bahagi na natapos. Ang mga bloke ng konkreto na lumulutang sa tubig ay ganap na nakahanay
at ang istruktura ng tulay ay matatag na nakalagay sa ibabaw nito. Talagang nakakamangha, hindi ko maiwasang purihin ng taos-puso, sinabi ni Enger. Cardo, na may mukhang masaya, ito pa lang ang simula, sir. Mahaba pa ang lalakbayin, ngunit sigurado akong magtatagumpay kami. Hindi lang ito karaniwang konstruksyon. Ito ay isang pilosopiya ng disenyo na nagtagumpay sa kapaligiran. Marso 2019. Sa wakas, dumating ang sandaling iyon. Ang araw na ganap na natapos ang unang artificial island. Isang taon pagkatapos magsimula ang Filipino team, nagpunta ako sa site ng 5 AM para hindi ko mapalampas ang makasaysayang sandaling ito. Sa gitna ng Persian Gulf, 15 kilometro ang layo mula sa mainland, may isang napakalaking bagay na nakatayo ng matatag. Sa una, halos hindi ako makapaniwala. Sa dagat na walang anuman isang taon na ang nakalipas, isang isla ang talagang naitayo. "Kumusta, sir?" tanong ni Enger. Cardo nang may mukhang puno ng pagmamalaki. Sandali akong hindi nakapagsalita. Ang isang higanteng artificial island, 300 metro ang haba at 200 metro ang lapad, ay lumulutang sa gitna ng dagat at ito ay isang perpektong rectangle. Posible ba talaga ito? Hindi ko maiwasang magtaka. Kung titingnan mula sa malayo, mukha itong natural na isla, ngunit nang lumapit, nakita kong ito ay isang istrukturang ginawa ng tao nang may pagkaingat. Ang ibabaw ay sementado, ang mga gilid ay perpektong tuwid. Nang umakyat ako sa isla, mas nakakamangha ang tanawin. Hindi lang ito pagtambak ng lupa sa dagat, kundi isang operational base na may kumpletong pasilidad. Sa gitna, may malaking crane na nakalagay. Sa isang gilid, may tirahan para sa mga manggagawa. Hindi lang ito karaniwang isla, sir, paliwanag ng Filipino engineer. Idinisenyo ito bilang sentro ng buong proyekto. Mula rito, makokontrol namin ang lahat ng trabaho sa susunod na bahagi. At iyon nga, sa buong isla, may mga CCTV at communication equipment na nakakabit. Ang mga automatikong kagamitan sa konstruksyon ay nakahanay, maging ang isang maliit na helipad ay naitayo. Hindi ito isla, kundi isang maliit na lungsod sa gitna ng dagat. Ang pinakanakakabilib ay ang precision. Nang sukating gamit ang GPS, ang posisyon ay nagkamali lamang ng wala pang 1 cm mula sa nakaplano. Para sa isang tulay na 36 kilometers ang haba, ang ganitong antas ng precision ay mahalaga. Kung magkamali ng kahit kaunti, magkakaproblema ang mga koneksyon sa hinaharap. Bakit ninyo naabot ang ganitong precision? Tanong ko. Detalyadong ipinaliwanag ni Enger. Cardo, nang ibuhos namin ang konkreto, gumamit kami ng isang espesyal na mold at bumuo ng isang automatikong correction system na konektado sa GPS coordinates para ayusin ang posisyon ng real-time. Habang naglilibot ako sa isla, hindi ko maiwasang hangaan ang pagkaingat ng Filipino team, mga bubong para sa lilim ng mga manggagawa, sistema ng inuming tubig, emergency clinic, lahat ay kumpleto, na nagpapakita ng pag-aalala sa mga taong kailangang magtrabaho sa gitna ng init na higit sa 50 degrees. Bandang 10 AM, unti-unting nagsimulang dumating ang mga lokal na manggagawa. Ang mga taong umalis buwan na ang nakalipas ay dahan-dahang bumabalik, isa-isa. Nang makita nila na talagang may isla na naitayo sa gitna ng dagat, nagulat ang lahat. Ang galing talaga, bulalas ng isang lokal na foreman. Ito ang unang beses na nakita ko ang ganito. Talagang nakagawa ng lupa sa gitna ng dagat ang mga Filipino. Ang pinakanakakabilib na sandali ay bandang 2 PM. Lahat ng manggagawa ay nagtipon sa gitna ng isla para ipagdiwang ang tagumpay. 2 Filipino at 80 lokal na manggagawa na bumalik ay sabay-sabay na pumalakpak. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong dagat at kinilabutan ako. Nagbigay ng maikling talumpati si Enger. Cardo, mga kasama, nagawa natin. At ito ay simula pa lamang. Ngayon, kailangan nating magtayo pa ng maraming isla na tulad nito para ikonekta ang buong 36 kilometers. Pagkatapos mag-translate ng interpreter, nagsigawan ang mga lokal na manggagawa sa tuwa. Noong hapon na iyon, nagsimulang dumagsa ang lokal na media. Ang mga reporter na dating nangutya sa Filipino team ay hindi nakapagsalita nang makita ang natapos na artificial island. Ang isang reporter mula sa Riyadh Times ay bumulong, hindi ito kapani-paniwala. Ang balita sa gabi ay naiiba na ang tono.
Ang KTV ay nag-headline na, "Ang simula ng himala, isla sa gitna ng dagat." Sinabi ng news anchor na, ang imposible ay naging totoo na. Isang 180-degree na pagbabago mula sa mga ulat na nangutya isang taon na ang nakalipas. Ang mas nakakamangha ay ang reaksyon ng pangkalahatang publiko. Sa lungsod ng Riyadh, ang parirala na posible ba talaga ay naging pangkaraniwang salita. Sa mga coffee shop at restaurant, ang artificial island ang naging usap-usapan. Nagsimulang umupa ng bangka ang mga tao para makita ito ng personal. Ngayon, nagsisimula na akong maniwala, sabi ng presidente ng Saudi Construction Association matapos bumisita sa site. Noong una, nag-aalinlangan talaga ako, pero nang makita ko ang ganitong resulta, kailangan kong aminin na iba ang Filipino team. Ang pananaw ng mga opisyal ng gobyerno ay nagbago rin. Personal na binisita ng ministro ng konstruksyon ng site at opisyal na nagpahayag na, kung ganito ang pamantayan, mataas ang tsansa na magtagumpay ang proyekto. Isang ganap na kaibahan mula sa ilang buwan na nakalipas, nang pag-aralan pa nila ang pagpapatigil ng proyekto, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa Filipino team mismo. Ang mga taong palaging kinukutya at pinagdududahan ay nagsimulang magpakita ng kumpiyansa sa unang pagkakataon. Ngayon, may pananampalataya na kaming magagawa namin, sabi ng chief engineer. Nagbago rin si Enger. Cardo, "Sir, ito ang tunay na simula ngayon. Kung matagumpay ang unang isla, mas mabilis naming maitatayo ang mga susunod." Sa kanyang boses, mayroong ginhawa sa unang pagkakataon. Sa katunayan, may malaking pag-unlad sa teknikal na aspeto. Ang karanasang naipon mula sa pagtatayo ng unang isla ay nagpataas ng efficiency sa trabaho ng malaki. Ang mixing ratio ng konkreto ay naayos na sa pinakamahusay. Ang installation equipment ay na-upgrade. Mula sa buwan na kailangan dati, 2 linggo na lang ang sapat ngayon, paliwanag ng isang engineer. Kapag may karanasan, ang bawat proseso ay naging sistematiko. Pagkatapos ng ilang araw, nagpalipas ako ng gabi sa isla. Ang artificial island na nakikita sa gabi ay mas maganda pa. Ang isla na maliwanag sa ilaw ay lumulutang sa gitna ng dagat, mukhang isang eksena sa pelikula. "Nakakamangha, di ba sir?" sabi ng Filipino engineer na nagtatrabaho sa gabi. "Isang taon na ang nakalipas, dagat lang ang narito." Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi lang ito problema ng construction technique. Ang Filipino team ay ginagawang posible ang imposible. Nagtatayo sila ng lungsod sa gitna ng dagat. Kinaumagahan, pinanood ko ang pagsikat ng araw sa isla. Ang araw na sumikat mula sa dulo ng dagat ay ginawang ginto ang buong dagat. Ang matatag na artificial island sa gitna ay mukhang isang himala. "Kumusta, sir?" tanong ni Enger. "Cardo." Direkta akong sumagot. "Mula ngayon, nagsimula na ang posibilidad. Talagang makukumpleto mo ang buong 36 kilometers. Ngumiti siya ng masigla. "Salamat, sir." Ang salitang iyan ang pinakamalaking inspirasyon para sa amin. Ang pagtatapos ng unang artificial island ay hindi lamang pag-unlad ng proyekto, kundi patunay na ang pangarap na tila imposible ay maaaring maging totoo. At ito ang sandali na nagbigay ng pananampalataya sa Filipino team na talagang kaya nilang gumawa ng himala. Ang maliit na isla na lumulutang sa gitna ng dagat ay ang unang hakbang ng isang malaking pangarap na 36 kilometers ang haba. Kahit hindi pa nila alam noon, nang titingnan pabalik, ang sandaling iyon ang tunay na turning point. Abril 15, 2020, 3 p.m. Nakatanggap ako ng pinaka-nakakagulat na tawag sa buhay ko, ang boses ni Enger. Cardo ay puno ng desperasyon. "Dr. Hunter, may malaking problema. Lumubog ang barge." Agad akong nagpunta sa pinangyarihan. Ang tanawin ng makarating ako ay nakakalungkot. Ang isang malaking barge ay nakalubog at lumulutang sa gitna ng dagat. Ang mga kagamitan at materyales ay nagkalat sa paligid. Ang mahahalagang kagamitan na matagal nang inihanda ay lumubog sa ilalim ng dagat. "Ano ang nangyari?" tanong ko ng may pag-aalala. Ipinaliwanag ng foreman sa site ng may nanginginig na boses. Kaninang hapon, habang naglilipat ng malaking crane at concrete pump, biglang lumakas ang hangin na nagpaalis sa balanse ng barge. Napakalubha ng sitwasyon. Sa lumubog na barge,
Mayroong 2-tower crane na nagkakahalaga ng 30 milyong PHP bawat isa at isang concrete pump na nagkakahalaga ng 50 milyong PHP. Hindi lang yon, ang mga pangunahing materyales na gagamitin sa susunod na tren buwan ay kasama rin. Ang kabuuang pinsala ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong PHP. Ang mas malubha pa ay ang mga kagamitang ito ay custom-made equipment na hindi madaling mapalitan. Ito ang mga crane na may espesyal na anti-salt coating at pump truck na inangkop sa lokal na kapaligiran. Ang muling pag-order ay tatagal ng hindi bababa sa 6 na buwan. Tapos na talaga? Tanong ng isang engineer ng may mukhang desperasyon. Agad na bumigat ang atmosfera sa pinangyarihan. Ang lahat ng tagumpay na naipon hanggang ngayon ay nahaharap sa isang krisis na maaaring maglaho sa isang iglap. Namutla si Enger. Cardo, ang 3 buwang schedule ay ganap na nawasak. Ayon sa plano, kailangan naming matapos ang pump section sa taong ito. Ngayon, imposible na. Mabilis na kumalat ang balita. Noong gabing iyon, iniulat ng lokal na balita ng Saudi Arabia ang tungkol sa malaking aksidente, malubhang aksidente sa Filipino Construction Company. Hindi maiwasan ang pagkaantala sa proyekto, ang headline. Paulit-ulit na ipinalabas ng radio station ang larawan ng lumubog na barge. Kinaumagahan, nagsimula ang pag-atake ng media. Ang Saudi Times ay nag-headline sa harap na pahina. Sa wakas, nabigo rin ang Pilipinas. Ang nilalaman ng artikulo ay mas matindi. Ang pagganap na ipinakita sa loob ng 2 taon ay naglaho sa isang iglap. Sa huli, haharapin din nila ang kapalaran ng ibang dayuhang kumpanya. Ang Saudi Daily ay naglabas ng editorial na nagsasabing ang resulta na inaasahan mula sa simula, na nagsasabing gaano man kaganda ang teknolohiya sa ganitong kalupit na kapaligiran, ang ganitong aksidente ay maaaring mangyari anumang oras. Hindi lang exception ang Filipino team. Ang lokal na radio station ay nagpalabas din ng negatibong balita ng sunod-sunod na araw. Ang KTV ay gumawa ng isang espesyal na programa na nagre-review sa mga palatandaan ng pagkabigo, na muling inanalisa ang mga nilalaman na nangutya tong taon na ang nakalipas at nagsabing, sa huli, nangyari na ang kinatatakutan. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon sa politika, na nawagan ang mga oposisyon na para sa agarang investigasyon na sinasabing, ito ay isang proyektong imposible mula sa simula. Ngayon, dapat nang kanselahin ang kontrata para mabawasan ang pinsala. Sa loob ng gobyerno mismo, nagsimula na ang mga boses na pumupuna. Isang ang nagsabi na, masyadong mabilis ang desisyon ng gobyerno upang maiwasan ang pag-aaksaya ng buwis ng mamamayan, kailangan ang muling pag-aaral. Maging ang mga na dating sumusuporta sa proyekto ay nagsimula ng magbago ng pananaw. Ang Saudi Construction Association ay naglabas ng opisyal na pahayag na nagsasabing ang aksidenteng ito ay resulta ng pagkukulang sa safety management at kailangan ang agarang muling pagtatasa ng buong proyekto. Ang pagtatapos ng proyekto ay tila mahirap, matatag na sinabi ng presidente ng association sa isang press conference. Nagsimula na ring magbigay ng atensyon ang international media. Ang construction magazine sa gitnang silangan ay naglabas ng isang espesyal na artikulo, ang pagbagsak ng proyekto sa Saudi Arabia, na nagtatasa na ang hamon ng Pilipinas ay tila nagtatapos sa pagkabigo. Ito ay muling nagpapakita ng kalupitan ng kapaligiran sa rehiyon na ito. Ang construction industry ng Dubai ay nagkaroon ng reaksyon na inaasahan na. Sinabi ng isang eksperto na, gaano man kaganda ang teknolohiya, kung hindi pabor ang kapalaran, walang silbi. Ang pinakanakakagulat ay ang reaksyon mula sa mother company sa Pilipinas. May balita na ang top executive ng Mabuhay Builders ay nagdaos ng emergency remote meeting at may inside news na lumabas na seryoso nilang pinag-aaralan kung ipagpapatuloy pa ba ang proyekto. Ang balita na maaaring mag-utos ang mother company ng pag-atras ay kumalat sa buong construction site. Kumalat ang kawalang katiyakan sa mga Filipino engineer. Magtatapos ba ito ng ganito? Puno sila ng pag-aalala. Ang mga lokal na manggagawa ay nagsimula ring mag-alinlangan. Ang mga taong bumalik ay nagsimulang umalis, isa-isa,
dahil sa kawalang katiyakan na maaaring iwanan ng kumpanya ang trabaho tulad ng ibang kumpanya. Ang mga lokal na manggagawa na umabot sa 200 ay naging 100 na lamang sa loob ng 1 linggo, huli ng Abril. Nakilala ko si Enger, Cardo. Ang kanyang kondisyon ay nakakaawa. Ang stress sa loob ng 2 taon at ang epekto ng aksidenteng ito ay nagdulot sa kanya ng ganap na pagkapagod. Pumayat siya ng higit sa 10 kilogram. Siguro mahirap talaga ano? Sabi ko. Tumango siya. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, naramdaman kong tapos na talaga. Pinipilit na rin akong sumuko ng mother company. Aatras na ba talaga kayo? Nanatili siyang tahimik ng matagal at pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Sir, nagsulat na ako ng resignation letter. Naisip kong panagutan ko ang lahat at mag-resign. Ngunit pagkatapos kong magsulat, naisip ko, hindi lang ito problema ko. Kung susuko tayo dito, ang tulay na ito ay matatapos na talaga. Hinding-hindi na ito matatapos. Sa kanyang boses, mayroong sigasig. Wala nang ibang kumpanya ang maglalakas loob na hamunin ito. Kung mabibigo tayo, wala nang gustong tumanggap ng proyektong ito. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Hindi lang ito pagkabigo ng proyekto ng isang kumpanya, kundi ang sandali na ang pangarap na ikonekta ang 36 kilometer na dagat ay maglalaho. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Tanong ko. Nagpakita si Enger, Cardo ng matatag na ekspresyon. Magpapatuloy ako hanggang sa huli. Kahit wala akong kagamitan, basta't nandito ang mga tao, kahit gamit ang kamay, itatayo ko ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko muli ang pagiging espesyal ng mga Filipino. Ang determinasyon na hindi sumuko kahit lahat ay gumuho, iyon ang kanilang tunay na sandata. Ngunit ang realidad ay nananatiling desperado. Walang kagamitan, walang materyales, at ang lakas tao ay bumaba. Ang stress mula sa media at politika ay tumitindi araw-araw. Ang suporta mula sa mother company ay hindi sigurado. Isinulat ko sa aking journal noong gabing iyon. Kaya ba talaga nilang lampasan ang desperadong sitwasyong ito? Nawala na ang lahat, makakaya pa rin ba nilang lumaban? Ang natira lamang sa construction site ngayon ay ang mga tao. Ngunit ang kalooban ng mga taong iyon ay tila mas matibay kaysa sa anumang bagyo. Unang linggo ng Mayo 2020. Habang tila desperado na ang lahat, nagsimulang mangyari ang isang kuwento na parang himala, ang sinseridad ni Enger. Cardo ay nagsimulang umabot sa mga tao. Ang simula ng pangyayari ay noong Mayo 3. Tinawag ni Enger, Cardo, ang lahat ng lokal na manggagawa, kasama ang mga umalis na. Dumalo rin ako noong araw na iyon. Iba ang kanyang pananalita kaysa sa karaniwan. Kailangan kong magsabi ng totoo sa inyong lahat, sabi ni Enger. Cardo, sa pamamagitan ng interpreter. Talagang nasa mahirap tayong sitwasyon ngayon. Nawalan tayo ng kagamitan, hindi sapat ang pera, at sinabihan na kaming sumuko ng mother company. Ang ekspresyon ng mga lokal na manggagawa ay lumungkot. Sa huli, pareho lang pala sa ibang dayuhang kumpanya. Tatakas na rin. Tila nagkatotoo ang inaasahan. Ngunit ang sumunod na pangungusap ni Enger. Cardo ay ikinagulat ng lahat, pero hindi kami susuko. Kahit hindi ninyo kami tulungan, kahit kaming mga Filipino na lang ang matitira, magpapatuloy kami hanggang sa huli. Sa kanyang boses, mayroong sigasig at matatag na determinasyon. Nagtaas ng kamay ang isang lokal na manggagawa. Magpapatuloy ba talaga kayo? Wala na nga kayong kagamitan. Tumango si Enger. Cardo, oo, kahit gamit ang kamay, gagawin namin. Ang tulay na ito ay hindi lang proyekto ng aming kumpanya. Ito ay kinabukasan din ng Saudi Arabia. Nang sandaling iyon, nangyari ang nakamamanghang bagay. Si Ahmad, ang lokal na foreman na unang umalis, ay tumayo at nagsalita. Gagawin ko rin. Sa loob ng 10 taon, nakita ko na kung gaano kayo kasipag na mga Filipino, hindi ko kayo maaaring iwanang mag-isa. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng suporta mula sa ibang mga manggagawa, isa-isa. Babalik din ako. Tapusin natin ito. Ganap na nagbago ang atmosfera. Ang pinaka nakakabilib ay ang sinabi ng isang matandang lokal na engineer. Noong una, hindi ako nagtiwala sa mga Filipino. Pero ngayon, iba na. Iba kayo sa ibang dayuhan. Lalaban kayo hanggang sa huli kasama namin. Sa araw na iyon,
Mula sa 150 manggagawa na umalis, 120 ang nagsabing babalik sila sa trabaho. Ang ilan ay nagsabi pa nga na ayos lang kahit hindi sila suwelduhan. Hindi ako nagtatrabaho para sa pera, kundi gusto kong matapos ang tulay na ito. Ang mas nakamamangha ay ang nangyari sa loob ng ilang araw. Ang Saudi National Guard ay nakipag-ugnayan na nag-alok ng tulong sa transportasyon ng kagamitan. Kung kailangan ninyo ng tulong, handa kaming tumulong gamit ang barge ng National Guard. Hindi makapaniwala ang mukha ni Enger. Cardo, bakit? Bakit ninyo kami tinutulungan? Sumagot ang opisyal mula sa National Guard. Sa totoo lang, nag-alinlangan din kami noong una. Ngunit nang makita namin ang inyong pagsisikap, naramdaman namin ang sinseridad. Ito ay proyekto ng aming bansa. Hindi namin maaaring hayaan na ang mga dayuhan lang ang maghirap. Pagkatapos magdesisyon ang National Guard na magbigay ng suporta, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Ang barge ng National Guard ay mas ligtas kaysa sa sibiliyang barge at kinokontrol ng mga bihasang crew mula sa Navy. Ngayon, malaki ang nabawasan sa panganib ng aksidente sa transportasyon ng kagamitan. Nagsimula na ring magbago ang pananaw ng gobyerno. Personal na binisita ng Ministro ng Konstruksyon ang construction site at nagsabing, ang isang proyektong sinusuportahan ng mga mamamayan at lokal na manggagawa ay hindi maaaring iwanan ng gobyerno at nangako ng ganap na suporta. Nagbago rin ang direksyon ng media. Ang Riyadh Times ay nag-ulat tungkol sa nakamamanghang kooperasyon sa pagitan ng Filipino team at mga lokal na manggagawa. Kahit na ilang araw na ang nakalipas, ay nagdeklara silang nabigo na. Ang lokal na radio station ay nagsimulang gumawa ng espesyal na documentary tungkol sa mga taong hindi sumusuko na sumubaybay sa proseso ng pagtatrabaho ng Filipino team at mga lokal na manggagawa na naging napaka-popular sa ratings na higit sa 30%. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang atmosfera sa construction site. Dati, tila nagtatrabaho nang hiwalay ang mga Filipino at ang mga lokal. Ngunit ngayon, naging iisang team na sila. Kahit iba ang kanilang wika, tila nagkakaintindihan ang kanilang mga puso. Sir, ang proyektong ito ay hindi na proyekto ng Pilipinas, sabi ni Ahmad, ang foreman. Ito na ang proyekto nating lahat. At iyon nga, nagsimula na ang tunay na kooperasyon na lumalampas sa hangganan. Nagbago rin ang Filipino team. Dati, sinubukan nilang lutasin ang lahat ng problema ng mag-isa, ngunit ngayon, nagsimula na silang lutasin ang problema kasama ang mga lokal. Nagdaraos si Enger. Cardo ng meeting sa mga lokal na engineer tuwing umaga at seryosong pinakikinggan ang kanilang mga opinyon. Nang maghalo ang teknolohiya ng Pilipinas at ang karanasan ng lokal, talagang naganap ang mas mahusay na resulta. Malaking tulong talaga ang mga ideya na iniharap ng mga lokal, sabi ng isang Filipino engineer, lalo na ang mga hakbang laban sa bagyo ng buhangin. Kung wala ang karanasan ng mga lokal, imposible iyon. Huli ng Mayo, nagsimulang dumating ang mga bagong kagamitan. Sa pagkakataong ito, ligtas itong dinala gamit ang barge ng National Guard. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mga taong magkakasamang nagtatrabaho ay bumalik na. Ang tanawin sa unang araw ng pag-install ng bagong kagamitan ay nakakamangha. 30 Filipino at 120 lokal ay gumagalaw na parang isang katawan. Hindi na kailangan ng utos para malaman kung ano ang gagawin. Ang pinakanakakamangha ay ang efficiency sa trabaho na doble ang bilis kaysa dati. Ang teknolohiya ng Pilipinas at ang karanasan ng lokal ay naghalo na nagdulot ng napakahusay na resulta. Ngayon, parang isang tunay na team na kami, sabi ni Enger. Cardo nang may mukhang masaya. At iyon nga, ang pagdaan sa pagsubok na tulad ng aksidente ay lalo lang nagpatibay sa kanila bilang isang team. Unang bahagi ng Hunyo, nagsimula ang konstruksyon ng pangalawang artificial island. Sa pagkakataong ito, ganap na naiiba ito sa una. Alam na ng lahat ang kanilang papel ng eksakto at ang kooperasyon ay nangyari ng natural. Dati, parang ang teknolohiya lang ng Pilipinas ang nagtutulak sa unahan, sabi ng isang lokal na engineer. Pero ngayon, lahat kami ay magkakasamang lumilikha. Nang makita ko ang tanawing iyon, naunawaan ko na hindi nakaaway ang dagat. Ang Filipino team at ang lokal na team ay nagkaisa
at nagkaroon ng tunay na kapangyarihan upang talunin ang dagat. Isang gabi, nagkaroon ng informal celebration sa site. Walang espesyal na dahilan, nagagalak lang silang magkakasamang nagtatrabaho. Nagdala ang mga Filipino ng pagkaing Filipino tulad ng pansit, adobo at halo-halo at ang mga lokal ay tumugtog ng lokal na musika. Sa event na iyon, nagsalita si Ahmad. Ngayon, isa na kaming pamilya. Ang tulay na ito ay magiging tulay na itatayo nating lahat. Pumalakpak ang lahat. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong dagat. Tahimik na nagsalita sa akin si Enger. Cardo, Sir, ngayon ko lang naunawaan. Hindi lang sapat ang teknolohiya, kailangang magkasama ang puso ng mga tao para mangyari ang tunay na himala. Tumango ako. Iyon nga, hindi na ito proyekto ng Pilipinas. Hindi na kaaway ang dagat. Ngayon, ito ay magiging tulay ng mga taong itinayo mula sa tiwala at pawis. Noong gabing iyon, sigurado ako na kaya nilang talunin ang 36 kilometers na dagat dahil ngayon mayroon silang sandata na mas matibay kaysa sa teknolohiya ang pusong nagkaisa. Disyembre 10, 2022. Dumating ang pinakanakakamanghang sandali sa buhay ko. Ang araw na inihayag na ang King Abdullah Coastal Link ay ganap nang natapos sa lahat ng seksyon. 5 AM. Tumayo ako. Sa simula ng natapos na tulay. Ang tanawin sa harap ko ay mahirap paniwalaan. Sa dagat na walang anuman 5 taon na ang nakalipas, isang napakalaking lungsod ang naitayo. Ang kabuuang haba ay 36.14 kilometers. Isang perpektong mundo ang bumagtas sa tubig. Ang tulay na umaabot hanggang sa dulo ng abot-tanaw ay nagpakilabot sa akin. Libu-libong pier ang matatag na nakatayo sa gitna ng dagat. Ang 6 na lane na daanan ay umaabot ng tuwid. Ang mga artificial island ay nakalagay doon na parang mga hiyas. Kumpleto ang mga rest station at police station. Kumusta sir? Lumapit si Enger, Cardo at nagtanong. 5 taon ang nagpabago sa kanya. Ang masiglang imahe ng una kaming nagkita ay nawala na. Ngayon, siya ay isang senior builder na puno ng kumpiyansa. Nakakamangha talaga, purihan ko ng taos-puso. Posible ba talaga ito? Ang natapos na tulay na ito ay hindi lang isang karaniwang tulay, kundi isang perpektong lungsod na itinayo sa dagat. Sa mga artificial island na nakalagay sa mahahalagang punto, may mga gasolinahan, convenience store, restaurant o maging emergency medical center at base ng Sea Rescue Unit. 9 AM. Sa wakas, nagsimula ang opening ceremony. Ang mga royal, matataas na opisyal ng gobyerno kasama ang mga ambasador mula sa iba't ibang bansa ay dumalo. Ang atmosfera ay ganap na naiiba mula sa mahinang groundbreaking ceremony 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, ito ay isang makasaysayang sandali na pinapanood ng buong mundo. Si Enger, Cardo, ang unang nag-ulat ng background ng proyekto. Matapos magsimula ng trabaho noong Enero 2018, ginugol nila ang 4 na taon at 10 buwan upang ganap na matapos ang lahat ng Section 1 buwan na mas maaga kaysa sa plano. Pumalakpak ng malakas ang mga dumalo. Pagkatapos, inihayag niya ang nakakamanghang statistics. 2 milyong tonelada ng konkreto ang ginamit. 3,247 na pier ang inilagay. 30,000 katao ang kabuuang bilang ng mga dumalo. Kabilang ang 8,000 Filipino. Ang kabuuang budget ay 35 bilyong PHP, na 10% na mas mababa kaysa sa orihinal na budget. Ngunit ang mas nakakamangha kaysa sa mga numero ay ang teknolohikal na tagumpay. Ang salt-resistant concrete na binuo ng Filipino team ay naging international standard na ngayon. Ang mga bansa sa buong mundo ay nagtatanong upang gamitin ang teknolohiyang ito sa konstruksyon ng dagat. 11 AM. Sa wakas, umakyat sa entablado ang Crown Prince ng Saudi Arabia. Ang talumpati ni Prince Muhammad bin Salman ay napakaganda. Ngayon, hindi lang tayo nagbubukas ng isang tulay, sabi ng Crown Prince. Kinumpirma natin ang kapangyarihan na maaaring gawing posible ang imposible. Ang tulay na ito ay ang ating kinabukasan at ang nagtayo ng kinabukasang iyon ay ang Pilipinas. Pagkatapos magsalita ng Crown Prince, tumayo ang mga dumalo at pumalakpak. Ako mismo ay napaiyak nang hindi ko namamalayan. Ang Filipino team, na dating kinutya 5 taon na ang nakalipas, ay naging partner na responsable sa kinabukasan ng bansa.
Nagpapakita ako ng malalim na pasasalamat sa mabuhay builders ng Pilipinas at sa 30,000 manggagawa, patuloy ng Crown Prince. Ang ipinakita ninyo ay hindi lamang ordinaryong teknolohiya, kundi isang kalooban na hindi sumusuko at isang kooperasyon na nagpapatotoo sa pangarap. Pagkatapos, nagsimula ang demonstrasyon ng paggamit. Ang Crown Prince, mga opisyal ng gobyerno at mga stakeholder sa konstruksyon ay sumakay sa unang sasakyan. Ako mismo ay nakilahok sa maluwalhating sandaling iyon. Ang pakiramdam nang magsimulang umandar ang sasakyan sa tulay ay hindi mailarawan ng salita. Ang dagat na umaabot sa magkabilang gilid ay napakaganda. Ang mga artificial island na nakikita sa malayo ay tila ilusyon. Sa buong 36 kilometers, tahimik na tumitingin sa labas ng bintana ang lahat. Nagkaroon ng maikling break sa malaking rest station na nasa gitna. Dito, talagang mukha itong isang maliit na lungsod sa gitna ng dagat. May shopping center, restaurant, viewing deck o maging isang maliit na hotel. Hindi na ito tulay, ito ay isang lungsod. Bulalas ng isang dumalo. Ang tanawin mula sa viewing deck ng rest station ay talagang napakaganda. Ang dagat na umaabot hanggang sa dulo ng abot tanaw, ang mga artificial island na nakalagay dito at ang tulay na umaabot ng walang katapusan lahat ay gawa ng kamay ng tao, hindi ako makapaniwala. 3 p.m. Sa wakas, dumating kami sa dulo, ang 36-kilometer na haba na nagkokonekta sa isla ng Abu Ali at ang mainland ay natapos. Ang distansya na dating kailangan ng 2 oras sa bangka ay 40 minuto na lang ngayon sa sasakyan. Noong gabi, nagkaroon ng malaking celebration party. Ang mga ambassador mula sa iba't ibang bansa at mga tao sa construction industry ay dumalo upang ipagdiwang ang tagumpay ng Filipino team. Ang pinaka-nakakamangha ay ang mga lokal na manggagawa ay dumalo rin. Ang resulta ng tunay na kooperasyon, ang reaksyon ng maraming tao na nakilala ko sa party ay nakakamangha. Sabi ng German ambassador, ang proyektong sinukuan ng kumpanyang German na gawa ng Pilipinas, nakakamangha talaga. Inamin ng representative ng French Construction Company, kailangan naming tanggapin ang teknolohiya ng Pilipinas. Ang mas nakakamangha ay ang mga bagong project proposal. Gusto ng Saudi Arabia na magtayo ng tulay sa Red Sea. Gusto ng UAE na magtayo ng artificial island. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay kumakalat na sa buong gitnang silangan. Ngayon, sa construction market ng gitnang silangan, ang Pilipinas ay nakatayo sa isang ganap na naiibang posisyon, sabi ng isang local construction insider. Dati, itinuturing silang follower ng mga kumpanya sa kanluran, ngunit ngayon, kinikilala sila sa kanilang sariling natatanging teknolohiya. Pagkatapos ng party, nagpunta kaming muli ni Enger, Cardo sa tulay. Ang tulay na nakikita sa gabi ay mas parang panaginip. Ang 36 kilometers na tulay, na pinalamutian ng mga LED light na nagliliwanag sa gitna ng dagat, ay mukhang isang Milky Way na bumagsak sa tubig. Inimagine mo ba na darating ang araw na ito, 5 taon na ang nakalipas? Tanong ko. Ngumiti si Engar, Cardo, at sumagot. Sa totoo lang, nag-aalinlangan din ako, pero natutunan ko na kung hindi susuko, mangyayari ang himala. Ano ang pinakamahirap na sandali? Noong lumubog ang barge. Noon, naisip kong tapos na talaga, pero sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi kami nag-iisa. At iyon nga, ang tulay na ito ay hindi itinayo ng Pilipinas ng mag-isa. Ito ay resulta ng pinaghalong teknolohiya ng Pilipinas, karanasan ng lokal at kalooban na hindi sumusuko. Kinaumagahan, binuksan ang tulay sa pangkalahatang publiko. Nang makita ko ang mga unang sasakyan ng mga mamamayan na dumadaan, lubos akong naantig. Ngayon, ang tulay na ito ay magiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Saudi. Ang atmosfera sa lungsod ng Riyadh ay puno ng pagdiriwang, kumalat ang pananampalataya, na kaya rin nating gawin sa buong bansa. Kapag tinitingnan ang tulay na ito, ang aming mga anak ay makakapangarap ng mas malaki, sabi ng isang mamamayan. Gabi bago ako umuwi, naglakad ako sa tulay sa huling pagkakataon. Kahit hindi ko na kaya ang buong 36 kilometers, gusto kong maglakad ng 2,003 kilometers bilang simbolo.
Ang paglalakad sa dagat ay talagang isang nakamamanghang karanasan. Noon, naunawaan ko, ang tulay na ito ay hindi isang karaniwang tulay, kundi isang tulay na nag-uugnay sa pag-asa ng isang bansa. Isang simbolo na nagpapakita ng kalooban ng tao na maaaring gawing posible ang imposible. At ang pinakamahalaga, ito ay isang gawa na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng Filipino construction. Hindi marangyang teknolohiya o malaking kapital, kundi ang pusong hindi sumusuko at ang kooperasyon na lumilikha ng magkasama iyon ang tunay na kapangyarihan. Ang King Abdullah Coastal Link ay nagdadala ng pangalan na puno ng hamon at pagtatagumpay sa loob ng 5 taon at ang himala na ginawang posible ang imposible. Hindi ito tulay. Ito ang Pilipinas. Ang kwento na nagsimula sa dagat na kasing init ng impyerno sa 50 degrees Celsius ay dumating na sa isang nakamamanghang konklusyon. Ang proyektong sinukuan ng buong mundo, nagawa ng Pilipinas, ang napakalaking tulay na 36 kilometer ang haba ay naging bagong simbolo na ngayon ng Saudi Arabia. Nagsimula tayo sa teknolohiya, ngunit nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng mga tao. Ang tulay na naghahati sa dagat at buhangin na ito ay hindi lamang isang istruktura, kundi isang kristal ng tiwala, passion at espiritu na hindi sumusuko. Ang Mabuhay Builders, sa pangalan ng Pilipinas, ay nagtayo ng kinabukasan sa sentro ng mundo. Tulad ng nasaksihan ni David Hunter, hindi ito tulay. Ito ang diwa ng Filipino na ginawang posible ang imposible. Ito ang kapangyarihan ng Pilipinas na nagbigay ng impresyon sa mundo. Ang Pilipinas, isang bansa na maaaring kilala bilang Land of Smiles. Ngunit sa loob nito, mayroong lakas na matibay tulad ng bakal sa pamamagitan ng advanced industry at ngayon, sa larangan ng konstruksyon, ginulat nito ang mundo. Sa gitna ng hindi mabilang na hamon, ginamit ng Pilipinas ang teknolohiya nito upang patunayan ang sarili. Maging ngayon, hindi mabilang na mga tao ang tumatawid sa tulay na iyon, kasama ang mga bagong pag-asa. At tandaan, ang Pilipinas ay palaging naroroon sa simula ng pag-asang iyon. Iyan lamang ang kuwento para sa ngayon. Ang inyong subscribe at like ay malaking inspirasyon sa paggawa ng video. Salamat sa lahat na nanood hanggang sa huli. Naway maging masaya kayo araw-araw. Salamat po.